Ang dalawang pinakakontrobersyal na presidente ng Pilipinas na nabubuhay ngayon, may alitan. Si Ferdinand Marcos Jr. at Rodrigo Duterte, ang controversial na tambalan. Sa isang bansang lubos na namarkahan ng nakaraang politikal na mga kaganapan, dalawang pangalan ang nangingibaw, Ferdinand Marcos Jr. at Rodrigo Duterte. Ang kanilang mga pamana ay may kaakibat ng kontrobersya. Karamihan sa mga tao ay ikinukumpara si Ferdinand Marcos Jr. sa legasya ng kanyang ama, ngunit ang kanyang pagbangon ay pinagtatalunan pa rin. Si Rodrigo Duterte naman ang nag-ukit sa kanyang pangalan ng war on drugs. Sa paglipas ng panahon, ang epekto ni Ferdinand Marcos Jr. at Rodrigo Duterte ay magiging paksa ng pag-aaral para sa mga henerasyon. Ang kanilang legasya ay masalimuot at pinagtatalunan. Ang mga Duterte mula sa Timog, Davao, ay nakipag-alyansa sa mga Marcos mula sa Hilaga, Ilocos, at bumuo ng isang pangkat ng pagkakaisa noong halalan noong 2022 at nagawang makamit ang isang napakalaking tagumpay. Ang Duterte political dynasty ay pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na nagretiro noong Hunyo taong 2022. Ang kanyang anak na si Sara Duterte ay ang vice-presidente ngayon. Ang kanyang panganay na anak ay isang congressman habang ang isa pang anak ay mayor ng Davao City. Ang mga Duterte ay naging mas lantad sa pag-atake sa gobyernong Marcos nitong nakaraang buwan. Naglabas sila ng mga pahayag na nag-uutos sa mamamayan na tanggihan ang panukalang charter change na pinangunahan ng mga miyembro ng Kongreso. Nagbabala si Duterte na si Marcos ay maaaring magdusa ng kaparehong kapalaran ng kanyang ama na kinailangang lumikas sa bansa kung igigiit niyang amyendahan ang konstitusyon na ipinakilala pagkatapos ng 1986 na revolusyon. Ngunit kapansin-pansin, inendorso na rin ng mga Duterte ang charter change noong nakaraan nang isulong nila ang federalismo. Naniniwala ang mga analyst na ang pag-amyenda sa saligang batas ay maaaring makadiskaril sa kandidatura ni Sara Duterte sa pagkapangulo, lalo na kung babaguhin ang forma ng gobyerno at aalisin ang mga limitasyon sa termino. Idinagdag ng dating Pangulong Duterte na ang paghiwalay sa isla ng Mindanao ay maaaring maging isang opsyon, dahil inakusahan niya si Marcos na may pakana ng charter change campaign. Lumilitaw na lumalawak ang lamat sa pagitan ng mga Marcos at Duterte at maaari itong patuloy na makagambala sa mga lokal na alyansa hanggang sa midterm 2025 na halalan o bago pa man ang panahong iyon kung ang charter change ay aktibong itutuloy sa mga darating na buwan. Gayunpaman, waring walang kredibilidad ang mga Duterte na kumatawan sa kanilang sarili bilang isang tunay na puwersa ng oposisyon laban sa pamahalaang pinamumunuan ni Marcos. Sa kabila ng war of words sa pagitan ng Pangulo at ng kanyang ama, tumanggi si Sara Duterte na magbitiw sa kanyang tungkulin sa gabinete. Sinabi ni VP Sara Duterte na iginagalang niya ang opinyon ng kanyang kapatid at ama ngunit hindi niya kailangang sumang-ayon sa kanila. Magsasagawa ang Pilipinas ng midterm elections sa 2025 para piliin ang kalahati ng Senado, maghalal ng mga kongresista, at mga lokal na opisyal. Kung ang mga kandidatong ine-endorso ni Marcos ay matalo sa midterms, o ang kanyang mga taga-suporta ay lumipat ng katapatan, ang kanyang legislative agenda ay maaaring nasa panganib, sabi ng mga analyst. It will be an open warfare this year, sabi ni Ronald Lamas, isang veteranong political analyst at dating presidential advisor. This is a point of no return, sabi ni Jean Encinas Franco, isang propesor sa aghampang politika sa Universidad ng Pilipinas, na tinutukoy ang bangis ng palitan ng mga salita ng dalawa sa pinakamaimpluwensyang pamilya ng Pilipinas. Anong sunod na mangyayari? Magkakasundo ba silang muli? Paano makakaapekto ang hindi pagkakaunawaan na ito sa bansa? Dito sa latest update, ibibigay namin sa iyo ang pinakabagong update. Please like, share and subscribe.